Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po nandito na naman po tayo sa ating programa na kung saan po ipag-uusapan po natin ito pong ginagawa pong kalokohan, no? Kalokohan, kawalangyaan nito pong ni Marcoleta. So dito sa ating pag-uusapan ngayon, ililitaw ko po dito kung ano po ang plano nito pong ni Marcoleta para lamang po masira po, no? O para mawasak po, o kumbaga maagaw po ni Sara Duterte yung kapangyarihan po ng ating mahal na Pangulo. Sa mga nakikinig kasi nanonood sa hearing doon po sa Senado, akala nila yun lang yun. Pero gusto ko sabihin sa inyo na may mas malalim po na dahilan kung bakit po gusto po nitong ni Marcoleta na mabigyan ng o mapasok sa witness protection o maging state witness ito pong mag-asawang Diskaya, no? So nitong mga nakarang araw pinanood ko po yung hearing po, no? Hearing dyan po sa Senado. So nakita ko at napanood ko na talagang gustong sabihin nitong ni Marcoleta kay Secretary Remulla na mali si Secretary Remulla, no? Na kailangan mo nang ibigay ng mga Diskaya o ibalik ng mga Diskaya yung mga ninakaw nila o nakulimbat nila bago sila o bago isaalang-alang ang kanilang pagiging state witness o para bago sila ipasok sa state witness program, no? Na kung saan ay bibigyan po sila ng proteksyon at kung di ako nagkakamali mabibigyan din sila ng immunity kung hindi ako nagkakamali. Kasi lalabas na hindi sila ang magiging sentro ng pananagutin patungkol sa katiwalian ng DPWH, tungkol sa katiwalian dyan sa flood control projects o sa mga ghost projects na yan, na kung saan ay nakita, natuklasan po at iniimbestigahan po ngayon ng Independent Commission na binuo po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? So, kung uunawain po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, maging si Vico Sotto po sang-ayon na kinakailangan ibalik mo na. Si Vico Sotto na po mismo ang may sabi, kinakailangan ibalik mo na kung anuman yung mga nakulimbad o mga nakuha ng mga Diskayang ito, no? Alam niya ba kung bakit hindi po nanalo ang mga Diskaya dyan sa Pasig City? Bagamat mas mayaman sila hamak kay Vico Sotto. Kasi kilalang kilala po ang mga Diskaya bilang isang magnanakaw at walang niya, sinungaling na pamilya. Diba? So, kaya po sinabi ni Vico Sotto na kinakailangan talaga o tama talaga ang ginawa ni Secretary Remulla. Sabi niya, kinakailangan ibalik mo muna. Diba? Kasi alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ganito po kasi yan. Base po sa aking nakalap na impormasyon, pinangakuan po nitong ni Marcoleta, ito pong asawang Diskaya, na kayang-kaya sila ni Marcoleta na ipasok sa state witness program o para mabigyan po sila ng witness protection program. Yan, kayang-kaya silang ilagay. So yan po pinangako ni Marcoleta sa kanila, maging sa kanilang abogado. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang abogado po nitong mga Diskaya ay Carillion po.
o may connection po dito kay Marcoleta. Yung abogado ng mga disgaya at si Marcoleta ay magkaibigan po sa personal na buhay. Sa mga hindi nakakaalam. So, ibig sabihin, ang may connection po dito, yung padrino ni Marcoleta na abogado naman ng mga o ang nagkukontakan dito, nag-uusap dito, yung padrino ni Marcoleta na abogado ng mga diskaya. So ngayon, kung makikita ninyo, kung kayo ang tatanungin ko, mali ba ang sinabi ni Marcoleta ay ni Remulla na kinakailangan ibalik muna ng mga diskaya kung ano ang kanilang mga ninakaw? Kung batas po ang ating tatanungin, kahit i-search niyo sa Google o sa Google, sasabihin po ng Google na yes, tama po ang naging pahayag ni Secretary Remulla na kailangan ibalik muna, di ba? Kung di ako nagkakamali, ang tanong, tama ba ang naging desisyon ni Remulla na ibigay muna o ibalik na muna ang mga diskaya ang kanilang mga ninakaw bago sila gawing state witness o ipasok sa Witness Protection Program? Yan ang tanong. Ngayon, ang sagot po ito. Ang sagot po mismong computer na po ang sumagot, na kung saan ito po ay detalyado, na kung saan ang mga sinasabi po dito ay talagang base po sa mga nakapost sa yung mga mga laman ng mga libro ng ating batas. Sabi po dito, ang sagot po ito, oo, tama ang naging desisyon ni Justice Secretary Remulla na kailangan munang isauli ng mga diskaya ang kanilang mga ninakaw bago sila gawing state witness o ipasok sa Witness Protection Program o WPP. No? So, ibig sabihin, kahit ang batas ay sumasang-ayon po. Di ba? Ngayon, kung tatanungin ko kayong mga mahihirap na katulad ko, isang maralitaan na katulad ko, payag ba kayo? Sang-ayon ba kayo? Na isauli mo na ng mga diskaya, no? Yung kanilang mga ninakaw, bago sila i-considera na hindi sila ang pinaka-utak o pinaka-ulo ng nangyaring kalokohan o katiwalian sa DPWH. Sangayon ba kayo? Kung ako ang tatanungin niyo, sangayon ako. Mahirap naman yun. Di ba? Huwag mong sabihin, dahil state witness ka na, nabigyan ka ng immunity, hindi ka na doon sa criminal tawag dito, hindi ka napasok doon sa criminal case. Excuse me po. Hindi mo na ibabalik yung mga ninakaw mo. Ano kahilo? Tandaan po natin, daan-daang bilyon po. Halos humigit kumulang 1 trilyon po ang nanakaw ng mga diskaya. Ang nakakapagtaka nito, bakit ayaw bakit gustong-gusto ni Marcoleta na maipasok talaga itong mga diskaya sa Witness Protection Program? Tulad po ng sinabi ko kanina, yan po ay pinangako niya kasi. Pinangako niya sa mag-asawang ito na ipapasok sila ni Marcoleta sa Witness Protection Program kapalit ng pagsunod ng mag-asawang ito sa gustong ipasabi sa kanila sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. So ano yun? Ito po yun. Kung maaalala nyo po, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ba tinanong itong mag-asawa kung nung panahon ba ng nakarang administrasyon kung may mga involved ba sa katiwalian o may mga politiko bang involved sa katiwalian ng DPWH? Ang sabi ng mag-asawa, wala. So yung nung sinabi po ng mag-asawa yun na
walang katiwalian sa DPWH, walang mga politikong ano. So kumukontra naman po 'yon sa naging pahayag po ni dating ni Rodrigo Roa Duterte, na dating pangulo ng ating bansa, na sinabi niya na talamak, yan ang ginamit niyang words, talamak ang katiwalian sa DPWH tungkol sa flood control projects. So, ngayon, kung tatanungin ko ang mga DDS, mismo ang mga DDS ang tatanungin ko, sino ang mas kapanipaniwala, ang mga Diskaya o si Duterte? Ngayon, kung sasabihin ng mga DDS na mas kapanipaniwala ang sinasabi ng mga Diskaya, means aminado kayo na sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan yung poon ninyo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na mas totoo ang sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte, na sa panahon niya mismo, inamin niya din na hindi niya kayang buwagin. Sabi pa nga niya, kahit tanggalin ko ang lahat ng mga empleyado o lahat ng opisyal sa DPWH, hindi pa rin yan magbabago. Dahil talamak na at yan na ang kalakaran dyan. Inamin ni Duterte yun. Tama? Inamin ni Duterte yun. Okay, para hindi tayo magkaroon ng agam-agam, tanungin natin mismo. No? Tanungin natin o alamin natin o siyasatin natin, ipakita natin dito kung ano ba ang naging testimonya nito pong ni Rodrigo Roa Duterte noong panahon na siya po ay pangulo ng ating bansa, na nakatuklas ng talamak. Pag sinabing talamak, sobrang katiwalian sa DPWH. Okay, dito po sa ating screen. Ito na. Ito, ayon po sa nakasulat dito ito ang mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Okay, sabi dito, pag-amin sa katiwalian. Ito inamin ni Duterte na may katiwalian sa DPWH at walang proyekto ang maaaring magsimula ng walang under the table deals. Sinabi niya na malakas ang katiwalian sa mga proyekto, lalo na sa mga project engineer at sa road right of way. Tingnan nyo makikita nyo naman po dyan, di ba? Klarong-klaro naman. Mismo si Duterte po ang nagsabi na mayroong under the table na nangyayari. So ibig sabihin, kung uunawain natin, kung iisipin natin, hindi po pinag-uusapan dyan yung halaga na 1,000, 1,000,000. Noong panahon po niya, ang bawat proyekto po ng bawat distrito ng kanyang mga kaalyado ay nagkakahalaga po ng 300 milyon, nagkakahalaga ng 500 milyon, at yung iba pa nga ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Katulad na lamang po, halimbawa, ng anak po ni Rodrigo Roa Duterte, ni si Paulo Duterte, na sinasabing binigyan ng 51 billion para sa flood control projects, na ngayon ay nakikita namang wala. Dahil lumulubog pa rin. Sa kabila ng sa history ng pagkuha o pagbibigay ng budget sa isang congressman, nangyari na 51 billion na binigay sa kasaysayan ng Kamara. Si Paulo Duterte lang ang nabigyan ng 51 billion na kung saan katumbas ng 50 o 100 mambabatas. Kasi madalas na nakukuha lamang po ng mga mambabatas, pinakamataas na yung 500 million. Pero kung itutumbas mo sa binigay ni Duterte o ng Kamara ng mga panahon ni Duterte kay Pulong, ay sabi ko nga, 100 congressman po ang pwedeng maghati-hati ng 51 billion na yun. Diba? Pero nasaan? Nasaan? Hindi na malaman. So ito pa, diretso tayo. So, limitasyon sa pag-iimbestiga. Sinabi ni Duterte
na hindi niya maaaring imbestigahan ng mga kongrehista na sangkot sa katiwalaan dahil sila ay kabilang sa co-equal branch ng gobyerno. Tingnan nyo ha. Malaki ang pagkakaiba ng ating administrasyon ngayon. Si Duterte inamin niya, hindi ko imbestigahan yan. Umayaw siya. So ibig sabihin lang, dahil hindi niya ginawa yun, wala siyang malasakit sa pera ng taong bayan. Wala siyang pakialam sa pera ng taong bayan. Wala siyang pakialam kung ninanakawan ng DPWH ang taong bayan. Sa tingin nyo, ba't niya kaya parang relax lang siya? Sa tingin nyo, bakit ganun siya ka-relax? Sa kabila ng sinasabi niyang hindi ko pwedeng pakialaman niya. Paano hindi niya pwedeng papakialaman niya? Lahat yan saklaw niya. Kamara at yes. Pero sino ba ang bossing noon ng mga congressman? Sino ba ang sinusunod ng House Speaker noon na si Pantaleon? Hindi ba siya? Sa tingin niyo, kung nagawa niya nasabihin sa mga congressman niya, si Pantaleon ang ilagay ninyo, sa tingin niyo, hindi rin ba niya pwedeng utusan ang Kamara na, taga-Kamara, mga congressman, imbestigahan niyo yan. Bakit ganyan yan? Nagdeklara ba siya ng ganyan? Kumilos ba yung Kamara? Hindi, kasi hindi niya inutusan. Hindi siya porsigido. Tapos ngayon, ang Pangulo natin na porsigido, inuutusan ng Kamara na mag-imbestiga kayo, hinihikayat ang Senado na imbestigahan ninyo ito. Tapos, kung makikita ninyo, ang lumalabas pa na mali ngayon, ang ating Pangulo. Kasi pinaiimbestigahan niya pati yung lifestyle ng mga tiwaling mga politiko. Nakukuha ninyo. Para may mali, di ba? Ito pa. Mamaya, babalik po tayo doon sa pinakapunto natin. Gusto ko muna dumating. Muna tayo dito. Dumako sa usapin na ito. Ito. Direktiba sa DOJ. Noong October 2020, inutusan ni Duterte ang Department of Justice o DOJ na imbestigahan ang mga aligasyon ng katiwalian sa buong gobyerno na may espesyal na pagtuon sa DPWH. Inutusan niya. Pero ang tanong, sinunod ba siya? Sinunod ba siya? Hindi. So, ibig sabihin, nung hindi siya sinunod, bakit hindi siya kumilos? DOJ, ano nangyayari sa inyo? Ba't hindi kayo kumikilos? Bakit nagbingi-bingihan lang siya? Ba't nagbulag-bulagan lang siya? Ibig sabihin, sinabi lang niya. Sinabi lang niya yun. Diba? So, ibig sabihin, kaplastikan. Kadramahan lang yun. Alam niyo naman si Duterte, puro kadramahan. Wala yung iniwan doon sa sabi niya, may mga general na involved sa drugs, ito yung mga protector. Pinanagot ba niya? May nanagot ba? Wala. Kasi kaplastikan nga. Hindi totoo ang kanyang malasakit. Hindi totoo ang kanyang sinasabi. Sinasabi lang niya, puro sinasabi, pero walang nagawa. Samantalang pwede na ba niya sabihin, bakit hindi ka sumusunod sa akin na sekretary ng DOJ? Tatanggalin kita, papalitan kita para mapagpatuloy yung pagsisiyasat sa usapin patungkol sa DPWH. Pero wag na tayo magtaka kung bakit hindi kumilos ang DOJ. Kasi nakita ng DOJ noon na hindi naman talaga interesado si Duterte para mabuwag. Kasi bakit? Karamihan po kasi ng mga nakakatanggap o nakakuha ng mga malalaking proyekto noon ay yung mga kaalyado niya. Yung mga congressman na kaalyado niya. Nakukuha ninyo? So, ganun siya. Okay siya pagdating sa mga congressman. Kasi bakit? Kasi, binibaby niya. Kahit alam niyang may katiwalian, may nangyayaring mali, hindi niya pinaimbestigahan. Hindi katulad ngayon, lifestyle check, lahat walis. Lahat iimbestigahan, walang pipiliin. Di ba? Ngayon, ibalik natin yung usapan sa mga Diskaya at kay Marcoleta. At sa gusto ni Marcoleta na gawing state witness at ipasok sa witness protection program itong magkasawa. Ngayon, kanina nabanggit ko, sabi ko,
Bakit ba gustong-gusto ni Marcoleta na ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawang ito? Kasi ganito yan. Kapalit ng pagbibigay o pangako ni Marcoleta na ilalagay o ipapasok itong mag-asawang ito sa Witness Protection Program, ang kapalit po nun ay magtuturo lamang itong mag-asawang ito ng ayon sa gustong ipaturo ni Marcoleta sa kanya. Halimbawa, sasabihin ni Marcoleta na ang ituro mo si Romualdez, si Saldico, si Abante, si Paduano, ang ituro mo yung bagong House Speaker ngayon, ang ituro mo si PBBM, ang ituro mo si Sandro Marcos. Sabihin, kung titignan ninyo, sa umpisa pa lang, katakataka na. Diba? Kung ikaw matalinong investigador, kaya hindi ko masisisi si Tito Sotto maging si Lacson kung bakit hindi sila kontento sa testimonya ng mga Diskaya. Kasi sabi ng mga Diskaya, nung tinanong sila ni Bato, kailan kayo nagsimula at nakapasok na kumontrata sa DPWH? Ang sabi ngayon ng babae, 2016 po. So ibig sabihin, yung 2016 na yan yung panahon na kung saan naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte. So pagkatapos doon, dire-diretso na. Magmula sa isang kumpanya ng mga Diskaya, dumami. Kung di ako nagkakamali, mahigit 10 na. O kulang-kulang 10 yung kanilang mga naging construction company na nakakuha ng iba't iba o daan-daang mga kontrata sa ating gobyerno, na kung saan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ngayon, nung tinanong si Diskaya kung meron bang involved na mga politiko ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte sa DPWH, maging sa mga congressman, sabi ng mga Diskaya, wala. So ngayon, tinignan yung kayamanan, tinignan yung pera ng mga Diskaya. Hindi tumutugma doon sa kanilang posibleng maging kita simula 2016 hanggang hindi tumutugma yung kanilang kita simula nung 2022 hanggang sa kasalukuyan. So, tinignan, paano sila nagkaroon ng ganong kalawak na pera kung, di ba? Kung nagsimula lamang silang pumasok sa katiwalian. Kasi sabi nila napilitan sila simula noong 2022. Mukhang hindi match, Kaya malamang, kaya gusto pong ipasok nitong ni Marcoleta o pinipilit ni Marcoleta na ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawang ito para maging kasangkapan ni Marcoleta ang mag-asawang ito na maging sunod-sunuran sa lahat ng ipag-uutos niya para lamang po wasakin, sirain yung mga pangalan ng ating mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, maging ang ating PBBM. Diba? So, kaya nga po sinabi ni Remulla na, teka, diskontento ako. Maging si Tito Sotto, si Vico Sotto, maging si Lacson, diskontento sila. Dahil hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Diskaya na nung panahon ni Duterte, walang katiwalian sa DPWH at walang mga congressman na kasabwat nila sa katiwalian. Samantalang ang sinasabi ni Duterte, diniin ni Duterte na talamak. Grabe, yung under the table. Nakukuha ninyo? So hindi tumutugma sa naging salaysay ni Duterte. Buti sana kung hindi nagsalita si Duterte, no? At sinabi niyang walang katiwalian sa DPWH at hindi niya inutusan ang DOJ noon. Ang problema, ang kumukontra ngayon sa mga nagiging testimonya na mga Diskaya ay mismong testimonya din ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya meron pong batayan si Lacson, si Tito Sotto, maging si Vico Sotto na kontrahin na maging state witness
ito pong mag-asawa dahil sa hindi kapanipaniwalang testimonya ng dalawang ito. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Rebeliona. Tama ba? Tama ba na hingiin mo na ni Remulla, o tama ba yung sinabi ni Remulla na ibalik niyo muna sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa akin, sa ating mga kababayan na mahihirap? Para sa atin, tama po yun. Tama po yun. Kasi tignan nyo kapag ito pong mag-asawang ito ay nakapasok na, siyempre matatanggal na sila doon sa criminal ano nila, hindi na sila yung may tuturing na mga kriminal o sakop doon sa criminal case. So, bababa yung sentensya nila. Alam niyo, pwede nilang gamitin yan. Pwedeng gamitin ng mag-asawang yan yung binigay sa kanilang immunity. No? Na kung saan hindi na sila o mababa na lang yung kanilang parusa. So, lalaki yung ulo nila. No, lalaki yung ulo niya. Yes, meron akong tagapagtanggol, nandyan si Marcoleta, ligtas kami. So, ang mangyayari niyan, magiging utos-utosan sila. Meron po akong nakitang o napanood na usapan po ng mga bubok. No, ito, usapan po ng mga bubok. Sabi dito, nung kausap ni Marcoleta. Yan. So, halimbawa, na pinasimulan ng isang witness, bakit na parang pinupus na maging state witness sila pa? Yung mag-asawa yun sila na yung malakista. O, tingnan mo ha, yung mag-asawa daw yun na yung pinakamalaking isda. O, doon pa lang sa sinabi ng bobong bugok na to Sabi niya, yung mga diskaya daw ang pinakamalaking isda na. Sabihin, mas lalong hindi dapat bigyan ng immunity, mas lalong hindi dapat ilagay sa witness protection program. 'Di ba? Mas lalo. Kasi ito na pala yung pinakamalaking isda Kaya lang, unawain natin. Kasi itong bugok na ito, itong member din ng kulto na to, nagmamarunungan lang tong kupal na to. Pero sa totoo lang, wala po talagang laman yung utak nitong bugok na to. No? Kahit nga hamunin ko ng debate ito, baka hindi makaimik sa akin to ngayon hihintayin kitang kupal ka. Itong kupal na to, matagal na akong galit na galit dito sa kupal na to No? So, ako hinahamon ko to. Kung gusto niya ng debate tungkol sa ako hindi ako really hoyoso, pero siguraduhin ko siya nganga to. Tatahimik to. Kahit gamitan pa niya ako ng filosofiya, may 3 tanong lang ako sa kanya at sisiguraduhin ko na kaya kong patunayan na kulto yung reliyon niya. Di ba? O biro mo siya na rin na may sabi. O kinukontra niya ngayon si Marcoleta. Bugok nga Walang utak to. Para lang may masabi doon sa programa nila. Pero maganda lang damit nito, pero yung mukha nito, tingnan nyo, mukhang T-Rex. No? Mukhang mongoloid din to, kagaya ng amo niya. Na wala namang laman yung utak. So, balik tayo. Doon po sa sinasabi ko kanina na malamang mas magagamit ni Marcoleta itong mag-asawang ito kapag napatunayan niya na kaya niyang ipasok itong dalawang ito sa witness protection program. At ang mangyayari niyan, hindi po ito magtuturo ng mga kasabwat nila noon na kaalyado ng mga Duterte. So, ibig sabihin, pipiliin lang ng mag-asawang ito yung mga taong hindi kaalyado ng mga Duterte. Mawawala dyan, kahit si Pulig mawawala yan. Kahit si yung isa, yung naging hospital, si Pantaleon, na natuklasan na isiniwalat ng kanyang anak, ang kanyang mga katiwanan. Biro nyo, bilyon-bilyon, daan-daang bilyon din ang ninakaw ni Alvarez. Na kung saan yung bilyon-bilyon, pinatayo lang niya ng bongalo ng kanyang girlfriend. Anak na niya mismo. Pero magdududa ka. Kaya nakakapunta ka, teka, paano walang katiwalian sa mga congressman noon? Ano yung sinabi ng anak ni Alvarez? Ano yung 51 billion na ibinigay tapos hindi naman nakita doon sa Davao City? Ano yung mga proyekto na kung saan halos lahat o 99% ng mga proyekto na dapat sana sa buong Pilipinas ay napunta lang sa Davao City na nakuha ng ama at kapatid ni Bongo? Bakit yan lang? Nasaan? Diba?
Kaya hindi po natin maaalis o hindi natin masisisi si Lacson maging si Tito Soto na magduda. Di ba? Hindi naman po yan pinanganak ngayon lang para pakagatin, paniwalaan, ipasok mo sa bulsa mo. Di ba? Kaya mga kababayan, naniniwala po na kaya po gusto ni Marcoleta na ipasok agad ito pong mag-asawa sa Witness Protection Program para nang sa ganun ay maaga niyang, madalian niyang magamit para magtututuro na kung sino-sino, no? Kasi pag napasok niya na itong mag-asawang ito sa Witness Protection Program, kahit pa po tanungin ito ng Independent Commission, hindi na po magbabago ang sasabihin nito dahil meron na siyang protection meron na siyang So ngayon, magiging sunod-sunuran na lang siya sa lahat ng ituturo o sasabihin po nitong ni Marcoleta para ligtas ang mga Duterte sa usapin o yung mga kaalyado ng mga Duterte sa usapin ng katiwalian, lalong-lalo na po si Paulo Duterte na alam natin na number 1 na dapat imbestigahan sapagkat yung budget na binigay sa kanya ay katumbas po ng isang budget ng 100 congressman sa buong Pilipinas. So yun po. So tama lang po na huwag bigyan ng immunity kasi may posibilidad na magbago pa po yung testimonyang yan ng Diskaya at aaminin nila ang katotohanan kapag hindi nagawa ni Marcoleta na ipasok sila sa Witness Protection Program. Bakit? Iisipin ng mga Diskaya, alanganin na tayo dito. Saan ba ako kakampi? Kanino ba ako kakapit? Siyempre, yung Diskaya na yan, kakapit yan doon sa kung saan mapapakinabangan nila. Diba? So ngayon, kapag nakita ng mga Diskaya na wala naman palang kaya to si Marcoleta, hindi naman pala niya kaya akong ipasok, so aaminin ko na lang kaysa kami lang ang mabulok. So yun ang kinakatakot ni Marcoleta, na kapag hindi niya napasok itong mag-asawang ito, mapipilitan ng mag-asawang ito na magsabi ng tunay at totoong testimonya na kung saan patas na testimonya nakukuha ninyo. Kaya dapat lamang po na huwag ipasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang ito sapagkat magiging puppet po ito ng mga kalaban natin. Lalong-lalo na po, magiging puppet po ito ni Marcoleta para magamit din naman ng mga Duterte para masira po ang administrasyon ito. Kaya tulad ng sinabi ko, ang laban na ito ay parang laban ng isang larong chess na kinakailangan hindi tayo yung mamate kundi sila ang mamate natin. Kaya lang po pinagtatawan ako, tawan-tawa ako nagsasalita si Marcoleta kay Boying, pinagtatawa na lang siya ni Boying ang akala ni Marcoleta di ba, alam mo sinasadya ni Marcoleta na magtaas ng boses nagyayabang-yabangan siya, gusto niyang ipitin, gusto niyang sintakin, yan ang style niya kinukuha niya at mo si Lacson. Matalino si Lacson. Di ba sinisigaw-sigawan siya ni hindi niya pinapansin kasi sigaw-sigaw lang naman. Strategy po yun ni Marcoleta para magalit po si Ping Lacson para nang sa ganun makitaan, palalakihin nila yung issue na hindi magandang leader. Strategy po niya yan. Pero hindi po siya pinapansin ni Lacson dahil kilalang kilala po na tuso yung demonyong ito na si Marcoleta. Kaya hindi rin po ito magwawagi. Bakit? Mas matatalino po sa kanya yung mga taong yan. Although abogado siya, pero bugok naman siya. Siya yung abogago na kung saan talagang masasabi mong ni walang alam sa batas, di ba? Nagmamarunong-marunungan lang. Kaya nga walang kwenta dun sa kamera, tae nga lang yan dun di ba? Diyan sa Senado, nagmamarunong-marunungan. Baka nakalimutan niya na tae lang siya doon sa pinanggalingan niya. Ngayon diyan magmumukha na lang siyang igit. Di ba? Kaya nga kahit saan ilagay yan si Marcoleta, magmumukha pa rin yung salot, magmumukha lang yung anay. Talagang anay, pati pagmumukha nga mas pangit pa sa anay. Di ba? So, sana naintindihan po ninyo ang aking naging paliwanag kung bakit gustong-gusto po ni Marcoleta na mapasok sa Witness Protection Program ito pong mag-asawang ito. Dahil para magamit niya o maging puppet niya o magamit niya para po maligtas o para wasakin ang administrasyong ito o para sirain yung mga akalyado ng ating mahal na Pangulo.
So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang magmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.